Isang bansa na gumagawa ng bakod na may haba na libu-libong kilometro lang naman. Ang mga fences o bakod na ito ay hindi para sa mga tao, kundi para sa mga peste. Ang weird talaga, tama. Pero sa loob ng bansang Australia, ginagawa nila ang bagay na ito. Ang mga trabahador ay nagtatayo ng mahabang bakod gamit lamang ang mga wire, bakal, at kahit anong klase ng kagamitan para gawing mahabang bakod laban sa mga hayop na mananakop. May mga hindi sang-ayon sa proyektong ito dahil sayang lang daw ang budget ng gobyerno. Pero matapos lamang ang ilang dekada, ang resulta ay nagpahanga kahit pa sa mga kritiko. Hindi lang kasi naprotektahan ng mga bakod na ito ang mga alagang hayop at halaman sa bukid, kundi napakita din ito ang isang napakahalagang pamamaraan para ibalik ang dating ecological status ng isang lugar. Paano? Well, sa video na ito, makikita natin kung paano nga ba naging mahalaga ang mahabang bakod na tinayo sa Australia at kung paano nila nagawa ang isang milagro pagdating sa usaping global conversation. Bago tayo magsimula, maaari nyo nang i-like ang video dahil malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at sisimulan na natin. Para mas maintindihan kung bakit nagtayo ang Australia ng mahabang bakod sa bansa nila, kailangan natin bumalik sa taong 1859. Sa taong iyon, ang isang mayamang tao na si Thomas Austin ay nagdala ng 24 na wild European rabbit sa Australia para gawing libangan. Balak niyang huntingin ang mga ito sa damuhan pero may masamang nangyari. Hindi niya siguro napatay ang ilan sa dinala niyang mga rabbit at sa loob lamang ng ilang dekada, ang 24 na rabbit ay nagmultiply mula sa 24 hanggang daan-daang milyong piraso. Kumalat sila sa South Australia dahil tila ba paraiso ang bahaging ito para sa mga rabbit. Walang masyadong predators, napakalawak ng damuhan o grassland at ang klima ay saktong-sakto lang para sa mga rabbit. Taong 1890, hindi na mapigilan ang pagdami ng mga rabbit dahil sa sobrang dami nila. Ayon sa mga magsasaka ng Australia, tila ba gumagalaw kuno ang bundok, hindi dahil sa hangin o lindol, kung hindi dahil sa dami ng mga rabbit na tumatakbo dito. Walang duda na sinalanta ng mga rabbit ang bansang ito. Katunayan, marami kang makikitang artikulo at mga video niyan sa iba't ibang websites at ang epekto nila ay hindi maganda. Pangunahing problema na dala nila ay ang soil erosion dahil masiba sila. Wala silang pinapalagpas at daig pa nila ang mga mower kung umubos ng damo. Halos taon-taon mula 1890, tinatayang nasa ilang milyong dolyar ang nawawala sa ekonomiya ng Australia dahil sa mga pesting ito. Daan-daang milyong US dollar. Ginawa naman ng mga magsasaka at gobyerno ang lahat ng paraan para pigilan ang mga rabbit na ito. Pero tila ba, walang gumagana. Matapos ang ilang taon at eto na. Nakaisip ulit sila ng ibang paraan. Ang idea ng pagtatayo ng bakod sa mga agricultural land, isang barikada na hindi para sa mga tao kundi para sa mga hayop. Ang construction ng kauna-unahang rabbit-proof na bakod ay sinagawa taong 1901 sa Western Australia. Tinawag itong State Barrier Fence. Ang layunin ng bakod ay para harangan ng mga rabbit na galing sa silangan para hindi ito makatungtong sa southwest na bahagi ng Australia. May haba ito na 1,800 kilometers at ito ang kauna-unahang pinakamahabang bakod na hindi nasisira sa buong mundo nung panahong iyon. Simple lang, kung hindi nila kayang ubusin ang populasyon ng mga rabbit, di harangan natin, sabi nila. Sino bang linoko mo dyan? Napakasimpleng tignan, kumbaga bakod lang ito. Ano bang mahirap dyan? Pues mahirap halos lahat. Ang mga trabahador ng bakod na ito ay sumusuga sa matinding init, dust storms at kakulangan sa tubig na kung saan kailangan sa mainit na panahon ng Australia. Lahat ng yan ay dinadanas nila habang nilalatag ang mahabang bakod na ito sa mga kapatagan at bundok na may matinding kondisyon ng weather o panahon. Sa mga hindi nakakaalam, medyo mainit din ang klima sa bansang ito. Bukod naman sa mismong construction o paggagawa ng mga bakod, ang maintenance din dito ay sadyang napakalaking trabaho. Siyempre, hindi pa ganun kagandahan ang mga materyales noong araw, kaya masisira talaga ito at mangangailangan ng matinding maintenance. Sinisira ng buhangin at baha ang ilang bahagi ng bakod, kaya naman ang buong sistemang ito ay sadyang mahirap. Mahirap pa sa mga project ng mga diskaya. Totoo naman yun. At ang presyo ng proyektong ito ay nakakalula. Nakakalula kasi hindi ko rin makita sa internet ang eksaktong presyo. Anyway, basta dolyares yan. Moving on. Ang bakod na ito ay nagpabagal sa mga rabbit para manira sa mga agrikultura ng Western Australia. Dahilan kung bakit lumago ang ekonomiya nila pagdating sa sektor na ito. Tinatayang nasa 10 milyong dolyar. Noong panahong yon ang nasa save
ng mga magsasaka dahil sa bakod na tinayo ng gobyerno. Milyong dolyares na nung mga nakalipas na taon ay nasasayang lang o nasisira dahil sa mga rabbit. Nabigyan din ito ang mga magsasaka ng kontrol o pagbalik ng kontrol nila sa kanilang mga anihan na sa loob ng halos ilang dekada ay malaking problema para sa kanila. Isipin mo nagtatanim ka tapos paggising mo, nginunguya na ng rabbit ang mga tanim mo. Sinong matutuhan nun? Matapos ito, taong 1920, dinagdagan nila ang mga bakod na tinayo. Ang mga bagong bakod na tinayo ay hindi lang basta para sa mga rabbit, kundi para na rin sa mga dingo. Ang dingo ay isang uri ng aso sa Australia, wild dogs kung tawagin, at tinuturing ito na peste dahil umaatake ito sa mga alagang hayop, sa farm, partikular sa mga tupa. Kaya naman sa sumatotal, malaki talaga ang nabigay ng mga bakod na ito sa komunidad ng mga magsasaka. Malaki ang nasasalba na posibleng mawala dahil sa mga peste na hayop sa bansa nila. Marami ng bakod ngayon sa Australia. Lahat iba-iba ang purpose ng mga ito. Una yung state barrier fence sa kanlurang bahagi na ginawa para pigilan ang pagkalat ng mga rabbit. Pero habang tumatagal, ang problema sa mga rabbit ay lumiliit na. Ngayon in-upgrade na nila ang bakod na ito para pigilan ng mga emus, wild dogs at mga kangaroo. Tapos meron na rin silang dingo fence na isa sa mga tila ba ambisyosong proyekto ng gobyerno na ginawa sa balat ng lupa. May haba ito na 5,300 kilometers. Gaano kahaba yan? Well, para kang nag-travel sa dulo ng Pinas, sa malapit sa Taiwan, hanggang sa kabilang dulo nito, malapit sa Borneo. Bale back to back. Ganyan kahaba yung bakod. Pag pinagsama-sama, lahat ng bakod sa Australia o exclusion fences, kung tawagin nila, susukat ito ng nasa libu-libong kilometro na haba. Isa sa mga pinakamalalaking network sa buong mundo. Sa bahagi ng Queensland naman, pinauso nila dito ang malalaki ding bakod na kung tawagin ay cluster fences. Ang kaibahan naman ng bakod na ito ay hindi na isang haba, kundi cluster na o parang binakuran nila ang mga farm nila ng grupo-grupo. Ang mga farm dito ay sadyang malalaki at malalawak. Layunin din ng cluster fences na itaboy ang mga predator at mga salot na hayop sa kanilang mga alaga, kagaya na lamang ng kangaroo, wild dogs at mga feral pigs. Balak nilang ibalik ang pagpa-farm ng tupa dahil isa ito sa mga mabentang merkado sa Australia. Mahirap din ang maintenance o ang pagpapanatili sa mga cluster fences dahil nasa gitna pa rin ito ng Australia na alam naman natin na isa sa mga pinakamarahas na klima sa buong mundo. Ang mga bakod na ito ay may malaking papel ngayon sa Australia dahil ito ang tumutulong para lumago ang farming industry sa bansa nila at ito rin ang tumatapos sa laban nila sa mga predator. Pero ano nga ba ang side effect ng mga ginagawa nilang ito? Nabanggit natin ang dingo fence kanina na siyang kinikilalang pinakamahabang bakod ngayon sa buong mundo. Noong una, ginawa lamang ito para labanan ang mga rabbit. Pero di kinalaunan, mas ginamit na nila ito laban sa mga dingo o parang mga aso sa kanila. Para itong frontline sa digmaan kung saan nasa kabilang bahagi ang mga kalaban. Sa sobrang haba nito, gumawa ito ng linya sa mapa ng Australia kung saan sa kabilang banda nandun ang karamihan ng dingo. Malaya sila sa bahaging ito dahil walang alaga ang mga tao dito. At base sa mga scientifico, ang bahagi kung saan naandon ang mga dingo ay tila ba mas healthy kung ikukumpara sa bahagi na napapaloob sa bakod. Bakit? Dahil sa balanse at natural ang ecosystem dito. Sa bandang timog at silangan kasi ng Australia, iba ang kwento na nangyayari sa lugar na ito. Dahil mangilan-ngilan lamang ang mga dingo sa bahagi ng bakod na ito, ang populasyon ng mga fox at pusa ay biglang lumobo. May side effect pala. Delikado naman ang ibang hayop sa mga fox at pusa o yung mga native na hayop sa bansang Australia. Base din daw sa satellite image, mas masagana ang bahagi ng Australia kung saan naandun ang mga dingo. Mas mataas ang vegetation at mas marami ang mga native na hayop sa Australia. Ang kabilang banda, isang bahagi kung saan kontrolado ng mga tao at naglalaman ng naglalakihang farm. Ayon sa mga conservationists, ang mga bakod na ito ay nakakasira sa mga natural na proseso ng kalikasan. May mga nagsasabi din na nakakasama ito sa bahagi ng Australia dahil nga nasisira nito ang natural na balanse ng ating mundo. Sa kabilang banda naman, may mga nagsasabi na ang mga bakod na ito ay nakakatulong pa nga sa ecosystem na malapit ng tuluyang masira dahil sa mga invasive species. Sa madaling salita, ang mga bakod ay simpleng bakod lang sa karamihang lugar. Pero sa Australia, nagdadala ito ng malaking pagbabago na hanggang ngayon ay debate pa rin para sa maraming tao. Isa sa mga halimbawa ay ang Western Australian State Barrier Fence. Tinayo para pigilan ng mga rabbit na kumalat sa buong Australia hanggang sa ginamit na rin ito para pigilan ng iba pang hayop gaya ng emus, kangaroo
at mga feral pigs. Pwes tama naman na pipigilan ang mga pagkasira ng mga pananim ng magsasaka, pero nakakaapekto rin pala ito sa natural habitat ng mga hayop sa bansa. Ang mga hayop na kailangang mag-migrate ay naharangan. Ang ibang hayop naman na malayang nakakapagparami sa kabilang bakod ay lumulobo ang populasyon. Problema din yan. Yung mga makabagong cluster fences sa bahagi ng Queensland, Australia ay sinubukang iwasan ang mga problemang ito, pero hindi kumbinsido ang mga eksperto dito dahil naniniwala sila na magdadala ito ng seryosong problema pagdating ng hinaharap. Hindi pa lang natin makikita sa ngayon. Pero yun nga lang, ang bakod na ito ng Australia ay hindi naman ginawa para sa pag-preserve ng natural wildlife sa lugar nila. Ginawa ito para palaguin ang kanilang agrikultura at gumawa ng mas maraming pera at trabaho sa mga magsasaka ng bansa nila. Malaki ang nagastos ng Australia para sa mahabang bakod na ito. Libo-libo ang trabahador, mga outpost, repair team at pati ng mga taga-monitor. Pero matapos ang ilang dekada ng pagtsatsaga at pag-aantay sa resulta ng bakod na ito, malaki rin ang binalik nito sa kanilang ekonomiya pagdating sa wool o balahibo ng tupa at sa kanilang agrikultura. Ang mga namamatay na alagang hayop dahil sa mga predator ay bumaba ng hanggang 90% sa ilang bahagi ng Australia. Bukod pa dyan, ang quality ng mga wool ng tupa ay gumanda rin dahil hindi na sila nai-stress sa mga hayop na pwedeng kumain sa kanila. Habang lumilipas sa mga taon, ayon sa report, milyong-milyong dolyar ang dagdag sa kinita ng mga farm sa Queensland dahil lamang sa mga cluster fence na ito. At tama, buti pa yung mga farmers sa ibang bansa, paldo. Ang mga bakod na ito ay nagsisilbi ding biosecurity barrier o sa madaling salita, malaki ang nagagawa nito para pigilan ang pagkalat ng sakit sa mga alagang hayop at sa mga pananakop ng mga peste na wild pigs. Malakas kasi manira ng mga pananim ang mga baboy ramo. At hindi ko rin alam kung bakit isa ang mga baboy ramo sa mga mapanirang peste sa Australia. Dahil kung sa Pinas yan, magtatago yan sa mga lasinggero. Totoo naman yun. Sa kabuuan, hindi maitatanggi na malaking pera ang pumapasok dahil sa mga bakod na ito. Bumaba ang rate ng pagkalugi at tumaas pa nga ang kanilang productivity. Maraming critics ang nagsasabi na walang patutunguhan ang mahabang bakod na ito. Ang mga tao ay nagsasabi naman na sinasayang lang ng gobyerno ang pera nila. Pero ngayon, nakikita ng Australia na maganda ang resulta nito, at least para sa kanilang ekonomiya. At yun naman talaga ang habol ng gobyerno. Mas malaking ekonomiya para mas maraming trabaho para sa kanilang mga tao. Tanging oras lamang ang makakapagsabi kung ano nga ba ang posibleng masamang epekto nito sa mga native na hayop, sa mga invasive species, sa mga hayop na nagmamigrate at sa kabuuan ng ecosystem. At bago dumating ang oras na yon, may oras ka pa para i-like ang video na ito para magkita-kita pa tayo sa mga susunod nating Andi Kaalaman topics. Kita-kits!